So, bakit ba kailangan maging happy ka sa success ng iba? For a simple reason. You should celebrate the victories and winnings of your comrade or your partners or your friends. Hindi mo kailangan magselos, hindi mo kailangan na mainggit doon. Bagkus kailangan ma-inspire ka pa. Kasi pag na-inspire ka, syempre, dagdag energy yun, dagdag motivation yun sa sarili mo. Diba? And syempre, pag nakikita mo na successful yung kasama mo, yung kakilala mo, syempre, you have that desire din na mapunta sa sa sitwasyon niya. So, yung desire ba na darating yung time magiging level kayo or magiging kapartner mo siya sa any endeavor na papasukin mo. Kasi nga, magka-level na kayo sa kita, magka-level na kayo sa mindset, magka-level na kayo sa level of consciousness ba? So, again, kasi pag happy ka sa success ng iba, nagiging madali yung pag-action din or paggalaw mo. Hindi yung mabigat yung feeling mo. Yung pala, light yung feeling mo. Diba? And try to remember, diba? Pag inggit ka, anong feeling? Mabigat. Ano pa? Parang lahat ng nangyayari sa paligid mo, parang hindi mo trip, hindi mo gusto. Kasi ang gusto mo, ikaw lang yung nakakalamang eh. Tama? Pero pag happy ka talaga sa victories ng iba, automatic, kumbaga attractive ka sa kanya. Diba? Tatanungin mo siya, ano ba yung ginagawa mo? Okay lang ba na naturuan mo rin ako kasi gusto ko yung resulta mo. Gusto ko rin makarating sa kung anong sitwasyon mo ngayon or status mo ngayon. So, makakapag-form ka pa ng bonding or friendship dyan. Diba? And another thing, diba, light yung movement mo. Mas mabilis kang makakapag-desisyon, mas mabilis mo ma-apply yung napag-desisyonan mo or yung ideas mo. Kasi nga, wala kang hindrance eh. Hindi ka nagtatanim ng masamang loob or nagtatanim ng inggit sa puso mo. Diba? So, yun. Paano mo nalaman na happy ka talaga sa success na ba? For simple reason, mafe-feel mo yan. Diba? Tapos, syempre, yung mga lumalabas sa bibig mo is that full of appreciation. Diba? I am really thankful na marami akong in a way pina-follow ng mga mentor na gusto ko yung buhay nila. And gusto ko yung buhay nila, so pinag-aaralan ko kung saan sila nanggaling, anong ginawa nila bago sila nakarating sa posisyon nila. So doon ako nakafocus. Diba? From time to time, humingi ako ng advice, especially chinachat ko sila kay Ab Joseph, kay Mentor Carlo. Yan. Humihingi ako ng mga ideas, advice na pwede rin makatulong sa growth ko or sa progress ko. Kasi syempre, di ba, pag hindi ka happy, may inggit ka sa success nila, hindi ka rin magtatanong. Kasi nga, feeling mo, mas angat ka kumpara sa kanila. So, hindi ka talaga magtatanong ng idea sa kanila. Ang malupit doon, pag hindi ka nagtanong, same pa rin yung idea na ginagawa mo, walang magbabago sa'yo, di ba? If you keep what you're doing, no, you will get the same result. Andyan ka sa sitwasyon mo ngayon, o anumang sitwasyon mo ngayon, dahil yan sa mga past na ginagawa mo. So kung hindi maganda yung sitwasyon mo, hindi maganda yung kitaan mo ngayon, then definitely may mali sa ginagawa mo, sa process mo. So anong way para makaangat ka? Magtanong ka, magpa-mentor ka. Diba? Magpa-mentor ka sa mga tao na gusto mo yung buhay or status nila. Okay? So, siguro yun lang kasi minsan na kinain din tayo ng sistema, di ba? Ma-pride din tayo. So, pag nagpadala tayo sa pride, then the sin of pride, then dyan tayo masastagnan. Hindi na tayo open ba sa input ng iba, sa learning ng iba. I'm not saying na lahat ng input nila or advices nila i-absorb mo or talagang gawin mo. No, piliin mo yung makakatulong sa'yo. Okay? Piliin mo yung angkop sa'yo. Kagaya ng pagkain ng isda, hindi naman lahat yung isda kakainin mo ng buo, di ba? Yung mga tinik, kailangan mo rin itapon, yung laman lang. So, yun yung sinasabi ko. And kung yung tao naman is talagang, di ba, walang
wala siyang hihitain sa iyo, wala siyang kikitain sa iyo, tapos pero nag-a-advise siya, kino-correct ka, I suggest pakinggan mo. Kasi walang agenda yun eh. Tama? Kung kino-correct ka man, try to think, bakit kanya kino-correct? Try to think, ano ba yung benefit sa'yo pag ginawa mo yung sinuggest niya or naging correction niya sa'yo. Tama? So, baka yun yung talagang kailangan mo. Baka kailangan mo lang mag-humble down. Diba? Kailangan mo lang mag-humble down at makinig din sa mga advices ng mga nakakataas sa'yo. Okay? Huwag kang ma-pride. Huwag kang, hindi, magaling na ako eh. Diba? Hindi, mas angat na ako sa kanya eh. Tangina. Diyan ka babagsak. Diba? Pag sinabi mo na ikaw na yung pinakamataas sa lahat, na hindi ka na marunong makinig sa iba. Diba? So, una, be happy sa success ng iba. Humble yourself down. And huwag kang ma-pride. Pag yan, yung tatlo na yan, ginawa mo, sobrang dali at sobrang bilis mong makukuha yung goals mo. Kasi nga, sobrang bilis mo rin makaka-adjust sa mga bagong ideas at ma-apply yung mga bagong ideas. Alright? So, thank you so much. And I pray and I hope this 2024 will be a prosperous and abundant year, not just for you, but for your family as well. God bless and ingat. Bye-bye.